Mahigit 10 taon nang nililigalig ang isang liblib na bayan ng sunod-sunod na karumaldumal na pagpatay. Pare-pareho ang brutal na paraan, pero kahit kailan, walang iniwang bakas ang salarin. Walang lead, walang suspect, kaya't naging alamat na lang sa mga taga roon. Hanggang sa nasanay na ang lahat, wala nang nagugulat. Sa panahong iyon, bumagsak ang ospital na itinayo ni Seong-hoon dahil sa maling pamamalakad. Wala siyang ibang mapuntahan, kaya napilitan siyang lumipat sa maliit at tahimik na bayang iyon para maging head doctor ng isang maliit na klinika. Mula sa marangyang kondo, napunta siya sa masikip na inuupahan. Pero kahit hirap, sinusubukan pa rin niyang hanapin ang maliliit na bagay na nagpapagaan ng buhay. Maayos naman ang pakikitungo niya sa mga katrabaho, pero tuwing lunch, lagi siyang mag-isa. Hindi siya sumasama sa iba, mas gusto niyang kumain ng tahimik habang nagbabasa ng suspense novels. Nagtataka tuloy ang assistant niyang si Mion. Bakit kaya napakabait ni Dr. Byun pero parang iniiwasan ng socializing kapag libre? Isang gabi, nakita niya ang matandang landlord niya sa butcher shop, kumakain ng hilaw na karne. Wala naman iyong kaso dahil uso naman sa Korea ang raw beef. Pero kinabukasan, dinala ng manugang ang matanda sa klinika para sa colonoscopy at nagkita sila ng hindi inaasahan. Tinanggap niya ang appointment kahit late at normal naman lumabas ang resulta. Pero pagbalik ng ulirat ng matanda, bigla itong nagsalita ng kalat-kalat ang mga naputol na paa at braso sa ilalim ng Nanhan Bridge. Ang katawan naman ay itinapon sa East Lake Bridge. Kapag itinatapon ang mga bahagi, dapat itong paghiwa-hiwalayin para hindi lumutang bago pa ang pagkatunaw ng yelo sa Abril ng susunod na taon. At tungkol naman sa mga fingerprint, kung hindi ka sigurado, putulin mo na lang ang dulo ng mga daliri at itapon pagkatapos putulin. At kung ibang tao ang nakarinig, baka agad tumawag ng pulis. Ngunit si Seong-hoon, imbes na matakot, napako sa iniisip habang tinititigan ang malabo nitong mga mata. Lalo siyang kinabahan habang paulit-ulit iniisip ang narinig. Uminom siya ng tubig para kumalma pero nagulat sa biglang pagtunog ng telepono. Pag-angat niya, may pasyenteng biglang sumulpot. 2 beses siyang nabigla kaya inisip niyang siguro pagod lang siya. Ilang araw lang, may panibagong bangkay ang natagpuan. Pugot ang ulo, putol ang mga daliri, hindi makilala ang biktima. Muling bumalot ang takot sa bayan. Araw ng pahinga niya nang mapadaan siya sa butcher shop ng landlord. Napatingin siya sa loob at may nakita siyang itim na plastic bag sa ibabaw ng mesa. Nang titigan niya, para itong may lamang buhok ng babae. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda habang naka-anesthesia at syempre, ang bagong kaso ng pagpatay. Naputol ang pag-iisip niya nang gulatin siya ng apo ng landlord. Lumabas ang anak na si Sung Gi-un at nagpasalamat sa kanya sa check-up ng ama. Habang nag-uusap, panay ang sulyap niya sa itim na bag at lalo lang tumindi ang kutob niya. Kaya nagdahilan siyang may pupuntahan at mabilis na umalis. Kinagabihan, pagkatapos bisitahin ng anak niya sa dating asawa, pauwi na siya ng masalubong si Sung Gi-un, dala ang best cut ng karne bilang pasasalamat. Dahil alam ng lalaki na palainom si Seong-hoon tuwing gabi, inimbitahan niya ito at agad naman itong pumayag. Halos pagsimula pa lang nila uminom, tinanong agad ni Sung Gi-un kung bakit daw panay ang tingin niya sa butcher shop nitong mga araw. Umiwas si Seong-hoon at iniba ang usapan patungkol sa mga hilig. Doon niya nalaman na mahilig pala sa pilosopiya ang matipunong Sung Gi-un habang siya naman ay adik sa mystery novels. Ibinahagi ni Sung Gi-un ang sarili niyang mga problema na ang ex-wife niyang taga-Pilipinas ay biglang nawala matapos silang mag-away. At ang kasalukuyan niyang asawa ay hindi madaling pakisamahan. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Seong-hoon na baka nagbibintang lang talaga siya nang wala sa lugar. Ilang araw makalipas, dumating ang ex-wife niya para pag-usapan ang custody ng anak. Nauwi iyon sa matinding sigawan. Sa gitna ng gulo, lumapit si Sung Gi-un para tingnan kung may problema. Sinabi ni Seong-hoon na nabasag lang niya ang salamin sa banyo. Pero nang makita ni Sung Gi-un ang nakakalat na damit at high heels, halata niyang mas malalim ang nangyari. Kahit pilit niyang hindi pinahalata. Pag-alis ng ex-wife, bumalik si Sung Gi-un at tumulong ayusin ang salamin. Inaya niya rin si Seong-hoon na bumaba sa shop para uminom. Parehong lalaki, pareho ng dinadala, kaya dapat magkadamayan. Nagpasalamat si Seong-hoon at sumama. Lango na silang pareho matapos ang ilang tagay. Tumayo si Sung Gi-un para kumuha pa ng alak pero hindi na bumalik. Nang mahimasmasan si Seong-hoon, napansin niyang bukas ng bahagya ang pinto ng cold storage. Biglang sumagi sa isip niya ang nakakakilabot na sinabi ng matandang landlord. Hinila siya ng kuryosidad at siguro ng tapang na dulot ng alak. Kaya pumasok siya sa loob. Doon niya muling nakita ang itim na plastic bag. Paghipo niya, para iyong hugis ulo. Kumabog ang dibdib niya. Dinampot niya ito at sa huli, binuksan ng dahan-dahan.
at ang nadatnan niya sa loob, bigla siyang nagising. Panaginip lang pala ang lahat. Nalasing siya ng todo kagabi at halos wala siyang maalala kundi ang pag-inom nila ni Sung Geun. Dahil dito, nahuli pa siya sa trabaho kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, biglang tumawag si Sunggon kay Seong Hoon. Medyo balisa ang boses niya habang sinasabing, "Yong, kagabi sobra akong nakainom at nakatulog. Hindi ko naalala kung naisara ko ang butcher shop at hindi ko rin napansing umakyat ka. Pero, parang may nawawala sa loob ng shop. May pumasok ba pagkatapos mo?" Mabilis itong itinanggi ni Seong Hoon at sinamantala ni Sung Geon ang pagkakataon para hilingin muli na unahin ang injeksyon para sa kanyang ama. Pero nang puntahan ni Seong Hoon ang matandang may-ari, bigla itong nagsalita ng mga nakakatakot at malalabong salita. Mga salitang nakapagpaiwan kay Seong Hoon na lubos na naguguluhan. Paunti-unti, nararamdaman niyang lalo pang nagiging kakaiba ang pamilyang ito. Paglabas niya, narinig niya ang mga matatandang babaeng nakapila na nagsisisikang nagbubulungan. Yung pamilyang yon ang weird. Nawala nang bigla ang asawa ng matandang landlord pati ang asawa ni Sung Geon, pero pareho lang ang reaksyon nila. Walang pakialam, hindi man lang naghagilap. Nanigas ang katawan ni Seong Hoon. Naalala niya ang sinabi ng landlord habang naka-anesthesia. Sakto namang dumating ang mga pulis sa ospital. Sabi nila, sa kaso ng babaeng walang ulo na natagpuan sa construction site, lumabas sa DNA at forensic test na Southeast Asian ang biktima. Pinaghihinala naming may kinalaman ito sa selos o relasyon sa foreign community. Kailangan naming tingnan ang medical records. Ang impormasyong iyon ang lalo pang nagpasiklab sa hinala ni Seong Hoon. Pwede bang ang babaeng walang ulo ay ang ex-wife ni Sung Geon? Simula noon, hindi na siya makatulog. Araw-araw siyang binabagabag ng takot at duda habang umiinom siya ng tubig para kumalma. Napansin niyang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng refrigerator at sa loob nito, naroon ang itim na plastic na bag. Halos huminto ang tibok ng puso niya. Totoo ba ito? O isang guni-guni na naman? Bigla niyang naalala. Nakapasok ba siya kagabi sa cold storage ng butcher shop? Ito ba ang nawawala ayon kay Sung Geun? Nabaliw sa kaba ang isip niya. Magdamag siyang hindi gumalaw, takot na takot lumapit sa ref, takot manatili sa sarili niyang bahay. Kaya nagdahilan siyang sira ang boiler at pansamantalang tumira sa ospital. Ilang araw pagkatapos, naglakas loob na siyang umuwi. Pagkabukas niya ng ref, wala na ang itim na bag. Doon niya napagtantong hallucination lang ang nakita niya. Pero bago pa siya tuluyang makahinga, may narinig siyang patak ng tubig mula sa banyo. Binuksan niya ang kurtina at inabutan niya ang landlord at si Sung Geon na pinuputol-putol ang isang bangkay. Napakasanay ng galaw ng matanda na parang nagtatatad lamang ng karne. Lumapit si Sung Geon at galit na tinanong, "Bakit mo kinuha ang ulo?" Bago pa lumala ang eksena, bigla siyang nagising. Isa na namang nakakatakot na panaginip. Hindi pa rin niya kayang umuwi, kaya naglakad siya para bumili ng alak. Sa daan, nakita niya ang anak ni Sung Geun, ang batang halos dugo na binubuli ng mga kabataan. Ngunit tiningnan lang niya ito ng malamig at nagpatuloy sa paglalakad, isang pananahimik na tuluyang dumurog sa bata. Pagbalik niya sa klinika, naabutan niya si Myeon, ang assistant niya na nagnanakaw ng anesthetics. Doon niya nalaman kung bakit may nawawalang supplies. Humagulhol si Myeon, "Doktor, wag po. Kapag nagsumbong kayo, mawawalan ako ng trabaho, baka pa makulong ako." Hindi sinabi ni Sung Hoon kung ano ang balak niya. Sinabihan niya lang itong umuwi at magpahinga. Akala ni Myeon, isusumbong na siya kaya siya'y umalis ng mabigat ang loob. Pero kinabukasan, bumalik siya na parang walang nangyari. Dahil hindi pa rin mapakali, nagpa siya si Seong Hoon na harapin na ang lahat at umuwi. Pagdating niya sa butcher shop, nakita niyang nakasara ang pintuan. May nakasulat, "Closed for 3 days due to personal reasons." Lalong umigting ang hinala niya. Napatingin siya sa delivery van. May tumutulong dugo mula sa likod. Nanlamig ang buong katawan niya. May narinig siyang ingay sa eskinita. Sinundan niya ito at nakita si Sung Geon na nagigiling ng karne. Pero ang talagang nagpahinto sa kanya ay ang itim na plastic na bag sa mesa. May nakalaylay na mahabang buhok ng babae. Dahil sa matinding takot, tumalikod siya para tumakbo. Pero tinawag siya agad ni Sung Geon. Upang mabasag ang tensyon, nagtanong si Seong Hoon kung bakit sarado ang shop. Sagot ni Sung Geon, "Nag-away kami ng asawa ko. Umuwi siya sa nanay niya. Wala akong katuwang kaya sinara ko muna." Pero lalo lang itong nagpatindig balahibo kay Seong Hoon dahil ang buhok sa bag ay mukhang tunay at mukhang mula sa isang babae. Nagpaalam siyang aalis na pero muli siyang pinigilan ni Sung Geon at may tinanong ng seryoso. Pagkasagot ni Seong Hoon ng matatag, saglit na nagduda si Sung Geon hanggang sasabihin niyang wala yon. Pero bago makaalis si Seong Hoon, may binitiwan itong huling linya. Isang simpleng salita pero may nakakatakot na bigat.
Mukhang gumaan ang pakiramdam ni Sung-gyun pagkatapos sabihin iyon. Pero si Seong-hoon halatang takot na takot, para kayang muntik nang himatayin. Dali-dali siyang umuwi, bumagsak sa sahig at napatingin ng malalim sa ref, parang sinusubukang intindihin ang lahat. May kumatok. Pagbukas niya, nandoon ang mga pulis. Sabi nila, "Mula noong makipagkita ang ex-wife mo sa'yo, bigla siyang nawala. Ikaw ang huling taong nakita niya. Kailangan ka naming tanungin." Umiwas ngiting sagot ni Seong-hoon. "Nakita ko siyang umalis. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos. Nagsulat lang ang mga pulis at umalis. Iniiwan siyang mas natatakot pa kaysa dati." Nagkaroon na naman ng gulo nang biglang dumating si Mion, galit at takot habang sumisigaw na hinanap daw siya ng pulis. Iniisip niyang isinumbong siya ni Seong-hoon, pero sinabi ni Seong-hoon na huwag siyang magpanik. Hindi iyon tungkol sa kanya, tungkol iyon sa nawawalang ex-wife niya. Pagkarinig nito, namutla si Mion. Nagmadali siyang umuwi at tumanggi nang inalok siyang ihatid. Dahil sa kakaibang kilos niya, sinundan siya ni Seong-hoon mula sa malayo. Doon niya nakita si Sung-gyeon na palihim na nakabuntot sa kanya. Naramdaman ang panganib, kaya mabilis siyang sumunod. Si Mion, ramdam na sinusundan siya, ay naglakad ng mas mabilis. Hanggang bigla na lamang may malakas na sigaw. Dali-dali lang tumakbo si Seong-hoon, pero bago niya marating si Mion, may tumama ng malakas sa ulo niya. Pagmulat niya, nasa bahay na siya. At may lalaking nakaupo roon, isang pamilyar na mukha na minsan niyang nakita sa klinika. Nagpakilala itong isang retiradong detective, si Mysterious Man, na minsang humawak sa kaso ng serial killer at pagputol-putol ng katawan. Ipinaliwanag nitong napakalinaw at malinis ng paraan ng killer, kaya huminto ang investigasyon. Matagal na raw niyang pinaghihinalaan ang mag-amang may-ari ng butcher shop sa ibaba. At nang makita niyang may napapansin na rin si Seong-hoon, sinimulan niya itong bantayan mula sa malayo. Dagdag pa niya, nang hanapin niya si Seong-hoon kanina, nawawala na si Mion. Gulantang, inamin ni Seong-hoon ang lahat. Ang mga kakaibang pangyayari, ang butcher shop, ang itim na supot na may buhok sa loob ng kanyang ref, at ang takot na sumisira sa kanya. Pinaniwalaan siya ng Mysterious Man, pero binalaan siyang huwag na huwag banggitin ang supot dahil maaari itong gamitin para siya ang maparatangan. Kinabukasan, nagtrabaho siya pero halatang balisa. Hanggang makatanggap siya ng tawag mula sa anak niya. "Tay, tumakas ako para puntahan ka. Nasa harap na ako ng butcher shop." Nanginig si Seong-hoon at agad sinabihang umalis ang bata. Pero huli na, nakita ni Sung-gun ang bata habang nagde-deliver at nakilala niya ito mula sa larawan. Sa takot, kinuha ni Seong-hoon ang scalpel sa mesa, sumakay ng taxi pauwi at tumawag sa Mysterious Man. Pagdating sa gusali, sarado pa rin ang butcher shop. Pero may ingay na mula sa kanyang apartment sa itaas. Hawak ang scalpel, sumugod siya. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Lumabas siya na duguan ng mga kamay. May lalaking may tattoo at isang matang wala na ang gumapang palabas, halos hindi makahinga. Nataranta si Seong-hoon at tumakbo palabas, pero nabundol siya ng sasakyan. Pagdilat niya, nasa opisina siya ng Mysterious Man. Nangangatog na sinabi niyang dinukot ang anak niya. Pero siniguro ng lalaki, "Ligtas ang anak mo, nasa lola niya ngayon." Nakagaan ang loob ni Seong-hoon, pero iginiit niyang tawagan agad ang pulis. Sigurado siyang ang mag-amang may-ari ng butcher shop ang serial killer. Pero pinatigil muna siya ng Mysterious Man at pinabasa ang headline ng araw. May bagong katawan na natagpo ang pinagpira-piraso. At ayon sa DNA, ang biktima ay ang ex-wife niya mismo. At ang pangunahing suspek, si Seong-hoon. Ayon sa pulis, nag-away sila bago ito mawala. Pero giit niya, inosente siya. Ang tunay na salarin ay ang mag-ama sa butcher shop. Sarado ang shop habang may tinatago. Pero sagot ng Mysterious Man, walang ebidensya, nas walang search warrant. Habang nag-ingit-ngit si Seong-hoon, napansin niya ang mga librong may ibang pangalan, mga sulat at puro philosophy books. Nalaman niyang hilig iyon ni Sung-gyeon. At doon bumagsak ang katotohanan. Baka kasabwat ng mag-ama ang Mysterious Man. Kaya pinasok ni Seong-hoon ang butcher shop at nahanap ang itim na supot. Pero bago niya makuha, dumating si Sung-gun. Nag-away sila ng matindi. Mabilis siyang natalo at tinangka siyang patayin. Dumating ang pulis at nailigtas siya. Habang nasa stretcher, tinuturo niya ang itim na supot, pero nang buksan, ulo ng baka ang laman. Samantala, sa ref ni Seong-hoon, nakakita ang pulis ng isa pang itim na supot at ulo ng tao ang laman. Sa interogasyon, giit pa rin niya. Ang mag-amang butcher ang serial killers. Nawawala si Mion dahil sa kanila. Pero sagot ng pulis, hindi nawala si Mion. Nagtulong pa siya sa investigasyon at siya pang nagsumbong kay Seong-hoon.
Ikinuwento niya na minsan nakita niyang nagdodroga si Seong-hoon, nagsasalita tungkol sa pagpatay ng babae at may ulo sa ref. Nakita rin niya itong kumakain kasama ang isang babae bago ito mamatay. Sinabi rin ni Mion na dahil sa takot, hinampas niya si Seong-hoon ng kahoy at tumakbo. Hindi makapaniwala si Seong-hoon. Sinabi niyang nagbibintang lang si Mion dahil sa pagnanakaw niya ng gamot. Sino bang tumutustos sa mga mamahalin niyang bag? Pero natawa lang ang pulis. Ang mga nawawalang gamot daw ay eksaktong uri ng gamot na nakita nilang ginagamit ni Seong-hoon. Buhay pa rin ang asawa ni Sung Geun. Umuwi lang sa nanay matapos mag-away. Gawa-gawa lang daw ang rason ni Seong-hoon na nasira ang boiler. At paliwanag naman ni Sung Geun, ayos naman siya noong una pero lagi siyang tumitingin sa shop ko. Akala ko naglalaway sa karne kaya inimbita ko siyang mag-inom at mag-barbecue. Nagpakalasing siya hanggang mawala ng malay. Kinabukasan, nawawala ang 2 malaking kutsilyo. Tungkol sa anak ni Seong-hoon, gusto niya lang batiin ang bata, pero nagpanik ito at biglang binaba ang tawag. Nang kumatok ang pulis sa bahay niya, doon nagsimulang kabahan si Seong-hoon. At lalo siyang nabahala ng ikwento ng anak niya na pauwi mula sa eskwela, nakita niya mismo si Seong-hoon na binubugbog ng isang lalaking puno ng tattoo. Mukhang tipikal na taga-singil ng utang. Nagkatinginan pa raw sila, pero dahil ayaw makisawsaw sa gulo ng matatanda, naglakad lang palayo ang bata. Habang nakikinig si Seong-hoon, mas lalo lang nagiging katawa-tawa ang lahat. Bakit ba siya ang pinagtutulungan? Sigurado siya dahil may mga lihim ang mga tao sa paligid niya at gusto nila siyang gawing panakip-butas. Dahil hindi siya matinag, inilabas ng pulis ang pinakamalakas na ebidensya. Ang ulo na nakita sa loob ng refrigerator niya ay ang babaeng pinuno ng isang loan shark syndicate. Noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo, sa babaeng iyon pala siya umutang. At ang mga putol-putol na parte ng katawan na natagpuan sa ilughan noong isang buwan. Tugma ang DNA sa ulo sa bahay niya. Mas malala pa, ang lalaking sinaksak niya sa mata ay tauhan pala ng boss. At sa investigasyon, sinabi ng enforcer ang buong detalye. Pagkatapos pautangin ni boss si Seong-hoon, hindi na siya nagbayad. Dahil may insomnia si boss, palagi siyang kumukuha ng pampatulog sa klinik niya. Parang kabayaran na rin sa interes, pero isang araw, hindi na siya nakabalik. Nahanap ko ang sasakyan niya sa basement, hindi man lang nailabas. Sinilip ko ang dashcam at halos tumigil ang puso ko. Nandoon si Seong-hoon, nagbubuhat ng bangkay. Sigurado akong siya ang pumatay, kaya hinanap ko ang kotse niya, binuksan ko, kinuha ko ang video, at ginamit ko para blackmail in siya. Sabi ko, 200 milyong won o buhay niya sa kulungan. Nagbayad siya, pero naubos ko rin sa sugal. Kaya bumalik ako para muli siyang pirahan. Pagpasok ko sa bahay niya, nagulat ako. Nandoon pa ang ulo ni boss. Doon niya ako inatake, kaya ganito ang mata ko. Sa harap ng lahat ng ebidensya, hindi na malaman ni Seong-hoon kung alin ang totoo at alin ang halusinasyon, lalo na nang biglang lumitaw ang tinatawag niyang mysterious man. Hinahanap siya ng lalaki, tinatanong bakit hindi siya bumalik para magpatingin. Pero naguguluhan si Seong-hoon, "Aren't you the retired detective? Ikaw ang lumapit sa akin?" Ang sagot ng lalaki ay parang yelong dumaloy sa gulugod niya. "Hindi ako detective. Senior mo ako sa medical school, psychiatrist ako. Pagkatapos mong malugi, lumapit ka sa akin dahil naapektuhan ng mental health mo. Binigyan kita ng gamot, pero hindi mo sinunod ang tamang dosage. Na-addict ka at lalong lumala ang kondisyon mo. Nagkaroon ka ng time distortion at short-term memory loss." Biglang bumalik sa alaala niya ang gabing iyon, yung sandaling tinangka siyang aliwin ng asawa niya. Yung pag-uusap nila tungkol sa pagsisimula ulit. Pero sa gitna ng hallucination, napagkamalan niyang ang asawa niya ay ang patay na loan shark boss. Sa takot, tumakbo siya sa banyo at nag-inject ng gamot para kumalma. Nahuli siya ng asawa, nagalit ito at nagtapos ang gabi sa gulo at iyak. Gusto sana siyang tulungan ng psychiatrist, pero kahit siya ngayon ay hindi na alam kung ano ang paniniwalaan. Pero pinanindigan ni Seong-hoon, "Hindi ko papatayin ang asawa ko. Lahat kayo, pinipeke nyo lang ang totoo." Pag-alis ng psychiatrist, sinabi nito sa pulisya, hindi gamot lang ang sanhi ng halusinasyon niya. Ibig sabihin nakakita siya ng matitinding trahedya, itinago sa sarili at dahil sa gamot, hindi na niya makilala ang realidad. Dinala si Seong-hoon sa kulungan. Tinawag siyang mamamatay tao, serial killer na nagpuputol ng bangkay, pati daw sarili niyang asawa pinatay niya. Nang makita niya ang balita, nagpanik siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi ko pinatay ang asawa ko. Yung dismemberment medical accident yon," pero wala nang naniniwala. Marami sa mga nanonood ng kwento ang siguradong iisipin, may topak talaga si Seong-hoon. Split personality, psychopath. Pero ang huling mga pangyayari ang tunay na nagpasaklap ng lahat. Si Miyeon sa ospital, normal pa rin sa trabaho.
At sa mga text niya, patuloy pa rin niyang binabenta sa black market ang mga gamot. Sa kabilang banda, ang pamilya sa butcher shop, may sariling nakakatindig balahibong usapan. Simula nang maaresto si Seung-hoon, nagpakabit sila ng CCTV kahit sa loob ng shop. Wala na raw silang takot na nawawala ang mga kutsilyo. Tinanong ni Sung-gyun ang asawa niya tungkol sa singsing, regalo daw ng biyenan niya. Pero ang nakakakilabot, kaparehong-kapareho iyon ng wedding ring na ibinigay ni Seung-hoon sa ex-wife niya. Doon lumabas ang buong katotohanan. Noong gabing umalis ang ex-wife ni Seung-hoon at pinatay ng matandang landlord ng butcher shop at nakunan iyon ng dashcam. Tahimik siyang tinulungan ng anak niya para itago ang krimen. Lahat ng sulok ang may kamera, kaya mag-ingat kayo. At ang mga sinabi nila pagkatapos, nagpapahiwatig ng mas marami pang bangkay. Sa huli, lumabas ang katotohanang mas masama pa sa inaasahan, lahat sila may kasalanan. Si Seung-hoon naging sanhi ng pagkamatay ng loan shark boss dahil sa palpak na medical procedure. Ang tattooed enforcer, alam ang totoo, ginamit siya para sa blackmail at bumalik para sa isa pang raket ng matalo sa sugal. At si Seung-hoon, dahil sa narinig at nakita, ginaya ang paraan ng butcher landlord sa pagtatago ng bangkay, unti-unting nagdilim ang isip. At ang tunay na serial killers sa maliit na bayan, ang mag-ama sa butcher shop. Lahat sila may tinatagong kasalanan, lahat sila may bahid ng dugo. At ginamit nila ang sirang isipan ni Seung-hoon bilang perpektong paraan para hugasan ang sarili nilang mga kamay. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.